So dito tayo magsa-start no sa ating Bangkirohan last minute vlog, rush hour or last minute no. So dito pala sa Tulay marami nang nagtitinda dito ng mga kababayan ating mga Dabawin yung mga Muslim, kasi ano sila no, nagtitinda sila ng mga turotot no, saka mga cellphone casing. Okay no, so dito na tayo sa Metro Mercado Building pa rin to dito. Metro Mercado Building. Sa mga paninda naman dito mga RTWs. Tapos ito naman kapag madaling araw, ang paninda dito ay mga bulaklak, mga roses. So lalakarin na lang tayo, lakad ko tayo dito. Magsimula tayo dito sa may Metro Mercado, maglakad hanggang sa doon sa kabila sa may Pinakawit Market. So wala pa masyadong tao dito, tulog pa sila syempre. Di ko alam no, mamaya syempre midnight ano na, sarado ba? So yun ang walang tinda mamaya 25 ng morning, madaling araw, kasi nga mga tao hangover, lasing, tulog, kakapuyat, pagod, kakaluto ng mga pagkain panghanda no, Noche Buena nila sa bisperas ng Pasko. Syempre yan eh. Ang celebration kasi midnight ng 25. Tapos yun party sa mga kapitbahay, village. Yun talaga yung pinaka-moment natin mga magkakapitbahay, di ba? Sa isang village per blocks, no? So yun yung mga Christmas party na nagaganap. So pagka-araw niyan, so tulog, 25 ng araw tulog, tapos gigising, bubukas na lang ang ref, titingnan natin yung mga pagkaing mga tira-tirang mga ulam, mga hindi na uubos sa mga panghanda. At yun yung kakainin, di ba? Okay, so dito tayo sa may Farmers Market Center, Bangkirohan, sa may yan, bagsakan ng gulay. Sa mga taga Surigao del Sur, meron dito. Dito sila namimili no ng gulay, Tandag City, Surigao del Sur. Kasi yung bayaw ko ay taga Surigao del Sur no, Tandag. Unahan pa. Papuntang Karaskal, napakalayo na noon, papuntang na Surigao del Norte. Metro Mercado. So ang nakikita ho natin dito, indication na ang mga tao ngay tapos nang mamalingki kanina, kahapon at mga nakaraang araw. So ito nakikita natin dito is chill na mga taga rito, yung mga natitinda, wala nang masyadong mga namimili, di ba? Mag-aantay na lang yan sila mamaya na magdidilim, parang pang last minute ba no, na pang last minute na makapag-serve sila or makapagbenta sa mga gusto pang mamimili, pahabol. Kasi baka yung iba may trabaho pa ngayon, double P no, sinusulit, sinisimot yung double P. Okay, so tapos na tayo dito, so walang tao, di ba? So hindi na siya last minute, hindi siya rush hour no, last minute walang tao, kasi nga tapos ang mamalingki kahapon, kanina madaling araw, yan na yun. So lalakad tayo dito hanggang doon sa may Pinakawit Market area. Diba? Pag umaga to rito, hindi magkahulog ang karayom. Sobrang daming tao, siksikan ngayon, wala na oh. Well, kahit pa naman talaga regular day no, kahit ang ito talagang Bangkirohan Public Market, ang mga mamimili rito ay dumadagsa talaga kapag madaling araw. Kasi ang purpose ho talaga noon ay hindi mainit. Nga pala, shout out kay kay Vanessa. Ma'am Vanessa Wartwick. No, so isang kababayang Dabawin yun na nakatira sa iba yung dagat. Nasa Amerika yata. Amerika ka ba ma'am? Nasa US ka ba? US, Europe? O, parang US yata si ma'am Vanessa. And yan ang taga Catalonan Grande naman ang kanyang residence dito sa Davao. So sabi mo 'di ba na madaling araw ka dito pumupunta dahil sa kadahilan ng ayaw yung mamalingki dito ng alas 7, kasi mas maraming alas 7 ng umaga kasi mas maraming tao. Pero sa akin naman ay ang purpose ko dito, ba't ako mamamalingki ng madaling araw, kasi nga mas fresh yung isda, gulay, prutas kumpara sa araw na no. Tsaka pa parang mga leftover na lang yan no. Parang masasabi ko nang may pagka-reject na yung datingan. Kumbaga sa yung tira sa mga pinakadabis na mga item, di kalidad ng mga produkto. Wala nang tao, di ba? Oh, magaling. So ibig sabihin talaga tapos na no.
Pero may mga pahabol pa rin dito na natitinda ng mga pumilo. Pero dito sa Davao City talaga hindi tayo matatakot dito na magkaubusan ng mga prutas, ng mga bilog na mga prutas pang para sa mga superstitious belief natin, mga pamahiin sa ating mga nakasanayan, tradisyon na kailangan sa salubong sa bagong taon na may mga bilog-bilog na prutas sa pagkainan sa lamisa. In fairness no, dito sa Davao City ay dito sa Bangkerohan Public Market, tama nga talaga na malinis kasi kita mo naman kapag araw dito at kapag madaling araw, ang daming tao, daming mga paninda. So expected talaga dapat yan na madami ang mga basura, pero kita mo na ito yung after effect ng maraming mga tinda dito pagkatapos ng rambulan sa palengke. So ito yun, may kita ka pa rin mga mga kalat, pero konti lang, very minimal considering na hundreds of thousands ang mga Davaoenyo, ang mga taga rito na namamalengke, di ba? Pero tingnan mo, linis oh. Nice one. So amazing no? Amazing Davao. Linis. Wala ka makikita mga iniiwanan na mga nakatambak na basura. Talagang bawat mga stalls dito, bawat nagtitinda ay talagang sila no, mandated din talaga sila, minamandaran sila or inoobliga, or yun na nga yun, eroplano. So welcome home, nakahabol pa sila sa Pasko, so congratulations. So marami akong mga nakikitang mga post sa TikTok no, na marami pa lang mga taga Davao, maraming mga tao dito sa Davao City na hindi pala sila taga Davao, like taga ibang probinsya na dito natatrabaho, nagbe-BPO, tapos yun nga parang naho-homesick sila. Oo, parang gusto lang umuwi sa probinsya nila, kaso nga lang kakasimula lang nilang magtrabaho. Hindi pwedeng umayaw, tanggap na sa trabaho, nasisimula na silang magtrabaho. Kumbaga yung adjustment lang yung pinagano nila, yung kailangang pinaglabanan, yung homesick and adjustment. So yun, na feel ko yung yung homesick na yun, kasi dati nung ako yung nagpuntang Manila, bata pa ako noon, Bicol muna, Bicol. Basta dandahan Leyte, Samar, Bicol, Laguna, tapos yun Manila. Homesick ba? Parang hindi naman, di ako na homesick. Namimiss ko lang yung Davao talaga, lalo na yung durian, pumilo. Tsaka kinilaw, kasi hindi uso yung kinilaw sa Manila, sa Luzon. So only in Davao ang kinilaw, pinakamasarap, the best. Tapos yun na nga, yung pumilo tsaka durian. So yun na yung namimiss ko. Siyempre pamilya, may cellphone naman ng araw. 2008, 2009. Hindi pa uso yung Facebook kasi noon. Ang uso lang ay tawagan lang, text tsaka calls. So dito tayo ha, ikot-ikotin na natin ito dito Bangkerohan Public Market. So yun, mga dami pa rin namimili dito ng mga siguro gutom sila no. Mamaya pa kasi yung kainan. Mamaya pa kasi yung mamaya pa yung yung handaan. So ito mga to dito siguro na naunguha ng namimili. So sila yung mga galing na mamalengke, pauwi pa lang. So naabutan sila ng gutom. So yun lang, ulitin ko, balikan ko yung mga kwento. So hindi naman sa naaawa, pero kumbaga parang hindi naman ako sa hindi nakaka-relate, pero parang basta ewan ko ba, ako kasi yung tipo sa tao na imbes na ma-homesick, mas na-challenge, mas nag-i-enjoy na pumunta sa isang lugar na walang kakilala, walang kamag-anak, di ba? Yung solo flight, walk by faith, talagang yun, adventure talaga. Kaya nga ipinanganak itong aking channel na Gala the Explorer, kasi ang hilig ko talagang magagala, lalo na sa mga lugar na hindi ko pa napupuntahan, hindi ko pa na-explore. UIC right there, diba? So imbes na ako'y ma-homesick, mas na-challenge. Ang bilis kumbaga napaka-resourceful ko when it comes to happiness no. Hindi ako tipo sa tao na talagang mako-corner no,
ng kalungkutan. I mean, yes, normal lang naman na malungkot, makakaramdam ng lungkot at yun na nga, loneliness, pero wala ang daming bagay, ang daming pwedeng pagkaabalahan para makatakas sa pagiging malungkot, di ba? Yan na nga, lalabas lang ako ng bahay. Imbes na magmumukmuk, lalabas ang bahay, sasakay ng jeep or bus ng walang direksyon. Siyempre, for example, Manila lang naman, di ba? So meron akong minsan ako curious, ano kaya meron sa sa Sapang Palay. Sapang Palay is located sa San Jose del Monte, Bulacan, ha. So ano kaya meron sa Ispalay na yan? Bakit halos lahat ng ruta ng papuntang northern part of Caloocan is merong nakalagay na Ispalay, Bitbit, Bitbit, mga ganon. Sapang Bato Babasa, mga Bitbit, mga Bigti, Norsagaray. So sabi ko, ano kaya meron dyan sa lugar na yan? So iniisip ko, baka parang another Manila style. Kasi di ba kapag pupunta ka ng San Mateo Rizal area, sa may San Mateo Rizal, Montalban Rizal, and Antipolo, so parang na rin siyang Metro Manila, probinsya nga lang, pero Metro Manila pa rin yung facing. And sa may bandang naman, Laguna, yun na nga, sa may San Pablo, Alaminos, so ang facing niya is Metro Manila pa rin yung style. Napaka-traffic, maraming tao, pero probinsya. And sa Cavite naman, yun nga, Bacoor, Imos, Carmona, no? So yung mga area niya, pinuntahan ko yan dati. Tagaytay silang. At dati ang Tagaytay, akala ko Batangas. So Cavite pala siya sakop. So ayun, bali, out of curiosity, sumakay ako, for example, from Quezon City, Cuba, papuntang Tagaytay, 104 pesos only ang pamasahe. 6 hours ang biyahe kasi sa traffic. Pero 104 lang ang pamasahe. So sabi ko, afford naman, meron ako 104, balikan. Meron akong 300 pesos, balikan ayun. Cubao to Manila, to Tagaytay, Tagaytay to Manila. Cubao, ganun. So parang lang, out of curiosity, ako'y sumasakay, no? So yung aking lungkot, nawawala, napapawi, di ba? Kasi imbes na magmukmuk ako sa kwarto, talagang mas pinili ko na mag-enjoy, mag-travel, mag-adventure. Adventure, ha? Oo. Mag-travel, mag-adventure. Kahit hindi naman ako familiar sa isang lugar, lalo't first time. So yun, kasi pag first time mapunta tayo isang lugar, dala-dala ko yung idea that time, hindi pa also yung Wikipedia sa hindi pa nga available yung natin, mga Google, mga search online na lang yung mga information. So wala ko idea about yun nga, yung pinaka-based on facts ko talaga. Ang dala ko lang talaga ng mga idea is yung mga naririnig ko sa mga tao nakapunta ng Tagaytay, nakapunta ng Laguna, San Pablo. So yung mga naririnig ko lang tungkol sa mga lugar na yon is yun yung aking dala-dala, no? Bit-bit. Lalo na yung nasa elementary days ko pa lang, kasi geography, civica at kultura. So yun yung bit-bit ko lagi. Sabi ko, gaano kaya kakatotoo itong Metro Manila na daw siya, below sea level. So ibig sabihin, dagat, tapos below pa sa sea level. Sabi ko, pwede ba yun? Anyway, so yun lang. So sa mga sa mga taga-probinsya na nasa Davao ngayon naninira, sa Davao ngayon nagtatrabaho, so nakaka-feel kayo ng homesick, that's normal. So laban lang, no, para sa pangarap at sa pamilya. So hindi lang din yan applicable para sa mga taga-probinsyang dumayo sa Davao City para magtrabaho, kundi sa mga taga Davao na rin na pumunta ng ibang bansa, ibang bansa, nag-OFW para din sa mga sa greener pasture kung tawagin ng iba. Ano ba ibig sabihin ng greener pasture, no? So for greener pasture, pumunta ng western part of the world. Hindi ba? Ang galing, no? So bangkirahan public market na yan. Pero di ko afford yun. Di ko afford yung ganung yung ginawa ni Kuya. Zoom in natin, ha. Yan. Hindi ko afford yan na sa palengke, crowded area, na ilagay lang talaga sa likod ng bulsa yung aking cellphone. So unang-una dyan, kasi nga alam mo yun, hirap magbintang, ha, sinong umasa. Kumbaga parang it takes time, kumbaga very time consuming para maghanap ng CCTV camera para malaman kung sino yung kumuha ng aking cellphone, di ba? So very time consuming. So ang igagawa ko na lang ng content yun, or itutulog na lang sana, di ba? So hindi ako makatulog kasi nagpapalo up pa, di ba? Nagpapile ka pa ng blotter, tapos nakikipagtulungan ka pa sa pulisya para mahanap yung yung footages ng mga CCTV camera, at sa oras na yun kung saan ka nagpunta para
matrace kung sino yung nandukot, no, or nahulog man, di ba? Or mag-aantay ka na may tatawag sa iyo para maibalik yung cellphone mo. So very time consuming. So and stressing. Kaya sa akin, di hamak na mas convenient ang buhay kapag wag tayong burara sa gamit. Ibig ko sabihin, okay naman, Davao City is safe nga, sabi ko sa inyo, di ba, na hindi naman talaga delikado dito yung mga gamit natin. Walang snatcher, walang mga hablot ho dito, pero grabe naman, be mindful, no, sa natin gamit. Yung yung pinakita sa inyo ngayon lang, huwag niyong gayahin, okay? Huwag natin gayahin 'yun. Huwag natin gayahin kasi hirap magbintang kung sino, di ba? So para sa akin, mahalaga na ang mga gamit. Siyempre, andun yung contacts, andun yung mga informations, mga vlogs, mga videos na hindi ko pa na-upload. So sayang din. So kung mawala lang, although may pambili tayong bago, meron tayong pabiling bago, pero bakit ka pa bibili ng bago, di ba? So yung ibebili mo ng bago, i-save mo na lang, i-invest mo na lang sa crypto. Crypto. Hindi, ibili mo na lang ng tama, Bitcoin, di ba? Bili mo na ng crypto. Ibili mo na ng crypto para lalaki pa yan ang value, di ba? So yun, kumbaga parang pera na sana, naging bato pa. Anyway, so tuloy pa rin tayo dito sa lalakad. Pakita ko lang sa iyo yung flexing lang, bangkirohan. Last minute, December 24, 2024, last minute, bangkirohan public market vlog. Ayan, so may mga CTTM tayo ditong mga naka-assigned. On duty pa din sila, last minute. Siyempre, to maintain orderliness, cleanliness, and peace in order. Yun. Oh, you know, may nag-comment na sa isa kong video na dito na sa Davao, kahit magbibilang ka ng millionaires dito, walang gagalaw sa'yo, walang may pakialam sa'yo, di ba? So, for example, gaya ng si ate, nagbibilang siya ng pera, oh. Oh, sana all. Di ba? Just me yung Marimar. Gawin mo yan sa sa Tondo. Gawin mo yan sa bandang Binondo. Good luck na lang. Hindi, kahit sa Guadalupe, Makati. Daming pera nun, ha. Bandil yung libo-libo ni ate, tsaka 500. So, congratulations kay ate na yun kasi yan kumikitang pangkabuhayan talaga. So, at least ito yung sinasabi na hindi araw-araw ay Pasko. So ngayon ay Pasko, ngayon tsaka bukas, no? So Pasko kasi nga maraming mga mamimili. So yung mga nagdenegosyo, mga natitinda ay tiba-tiba, no, sa income ngayon. Pero yung mga hindi naman nagdenegosyo, so tiba-tiba din sa mga pagkain kasi may mga natatanggap ng mga bonuses, 13-month pay. Yung iba naman ay mga regalo at pamasko. So marami mga nakatanggap na blessings. Okay, so balikan natin ulit dito ang area na to, yung maraming isda, fresh catch, no? Na mga isda, kung saan yung mga fish car talaga dito ay nakatambay. Dito talaga yung bagsakan. Na ako'y napapahanga sa aking kapatid kasi talaga ang sipag niya makipag-gitgitan. Daming tao dito pag madaling araw. So ito na ngayon, no, last minute, so walang mga namimili na masyado, kunti na lang. Okay, hindi na tayo diretso dyan kasi malayo na. Tapos magdidilim na rin, pa tayo, mag-ASNR. Okay. So, kumustahin natin yung wet market, karnihan. Tara natin pasukin sa loob. Lumpia.
So loaf bread, no? Kaliwat kanan yung loaf bread. Pero okay lang naman, hindi naman yan sila mai-expired na kaagad kasi aabot tayo ng ano, New Year. Okay, so dito sa loob pala maraming tao kasi mga condiments, mga herbal, mga gulay, mga sahog, no? So karne ngayon ang ano, malakas. So yung mga walang ref, so dito yung sila mamimili ngayon. Sila yung andito sa ano, sa meat shop. Sila yung mamimili ngayon dito dahil wala sa na ano, no, imbakan ng karne. So kung umaga sila kanina nagpunta dito para mamimili ng mga karne, panigurado ay mapapanis or masisira, no? Hindi na fresh. Kaya tama, ngayon sila mamimili ng karne para pagkawin ng bahay ay lulutuin na kaagad. Yan, daming tao, no? Ako'y gutom na. Paano ba to? Sige, isasama ko kayo dito sa loob. Meat shop. Ladies and gentlemen. Pierna, pierna. Lah, daming tao, no? Siyempre, karnihan. Yan, pang turbo. Lechon, lechon na ulo. Oh, shout out. Iwas na lang yun. O, diba? Tapos na natin ano, soyorin. Wait lang, ano to? Pansit na parang toyo. Yun na, we're done. So, labas na tayo dito sa Bangkirhan Public Market. Oops, dito pa pala, no? Kasi mga gulay, mga lumpia, mga lumpiang ubod, mga togi. O, diba? May mga ano pa dito, kakanin, mga parang Filipino dessert. Yung mga sapin-sapin. Yan, ano yan eh. Kaso nga lang, hindi sikat yung mga ganyan natin, no? Hindi siya kilala. Yan, fresh pansit. Yan, may idol, gusto ko yan. Talagang napaka-fan ko ng ano yung pansit. Sana may pansit mamaya. Daming tao. Kasi, naluto ng ano, bihon, wala pa. Nagluto na cellphone sa spaghetti pa. Ah, pero ang pansit wala pa, bihon. Wala pa giluto. Ah. Kasi sunod ko sila, papalang kalora sa pulit luto. Ah, kaya na untay ano ba pansit o kung mapatukuan niyo sa luto na ni. Ang isa ko lang ah. Ha? Manok. So, kato imong luto sa una ba nga basa-basa ba? Ha? Ikaw din, ano niya papa day? Naya papa? Ah, pwede. Okay lang sir, palitan din. So, unsa may luto anak ko mo paret ko? Ang isa ko lang na repolyo, karo, O sige, so wala dira, wala available. Paret ko karon. Karot at sa repolyo og manok. Manok o isda? Mo gani. Oh, sige. Repolyo, karot, asal og pansit.
isa lang kagkuan na, isa lang yung karos mo sa isa lang kanang gagmay lang ko na, pag pulang-pulang lang ako na. Oh, sige. Nya, manok, no? Bisa kilo. Kilo lang palit daw eh. Okay, okay, sige, sige. Loaf bread, na may loaf bread, daghan na. Wala oy, wala ka kuan nagdalaw niya puso ka nagdouble right me. Sige, ako na like kuan. Nya nakatuag landers, nakapalit kag kuan, cake. Wala gani no. Nala sige kay matumuro ano. O sige, sige, sige. Ano na lang, sige, bye-bye. Atsal, carrots, repolyo. Isa-isa lang ha. Okay, okay. Nya medya kilo ane. Medya kilo. Landers sa kuan ra ko SNR. Oo. Oh, sige, sige. Okay. So, yun no. Meron tayo dito ano, meron tayong nakita kasi pansit. Sobrang fan ako ng pansit sa totoo lang, ewan ko ba. Tapos pangalawa bihon, tapos bami, yun. So kayo bang nanonood dyan ngayon? Bigyan niyo ako ng ano, ng experience niyo tungkol sa pansit at saka bihon. Basta bata pala kasi, palibasa kasi kilalakan natin to eh, no? Iba talaga kapag may birthday, may okasyon, pansit talaga. So pansit is life ah. Kilo? 40, so medya lang. Yun no? O napay ng hatag Drea, so tama kaysa mapanos no, sa ano, madaot. O sige, sige. Tama na kay 10 ugma. Good luck, kalamian na oh. So, nanghatag. Mogyo do, kana oh. Mangulit na mo? Muli na mi boss. So, ang galing lang kasi namigay sila ng gulay. Good, tanggapin natin yun kasi bukas nakakaumay din kakakain ng mga ano, karne. Salamat kayo ha. Yun, natay libre. Gulay. Ako rin to, sari-sari, totoo lang. Oo. Tsaka breast part para panghalo sa pansit. Alright, meron tayo ano, breast part. Tara oh. Pilang kilo? 230. Dili ako na. Dili ko. Agos, ganahan ka? Sige oh, sige, ganahan si ma'am. Load ako. Sige. 136 daw. Pil. Iyon no. Ba. Ba. Pila. Ha? O sige, pila 200. Pila to? 225. Alright, meron na tayong ano, manok. Okay, we're done, no? So, wala, malay ko ba? Ay, ito pa pala. Carrots, tsaka repolyo. Sige, sige. Meron sanang lumpia. Gusto ko rin sanang lumpia. Ano, paborito ko rin yan. Pero hindi naman siya kasing favorite ng pansit. Pero, mas gusto ko talaga yung lumpia na gawang bahay, homemade. Gusto ko yung ano, gawang bahay, no? Yung hindi gaya nun, no? Iba talaga yung ano, sa gawa ng ano, ng ating kusina. Okay, no? So, we're done. Okay na tayo dito. Nakabili tayo ng ano, mga hindi inasahang, no? Dami. 20 pesos na pansit, tapos napakadaming gulay. So, yun lang. Bali, ang galing ng mindset ng mag-asawa. Kasi kaysa daw sa mabulok, masira, itapon nila sa kung saan na basurahan. At least, no? Napakinabangan natin. So, tamang-tama to kasi marami kami sa bahay ngayon. Meron kaming bisita, no? Coming from South Cotabato. So, syempre, bakasyon sila sa Davao. So, dito sila magpapasko sa amin. So, welcome home to Davao. Tapos yun, may pagkain marami. So yun o, daming tao. So ngayon ang parang dinagsa na ng tao ngayon dito. Ang maraming tao para dito kapag last minute ay ang meat shop, gulayan, and itong prutasan. So maraming thank you for watching. Mag-ingat po kayo lahat dyan. Merry Christmas and Happy New Year ho sa ating lahat. Happy holidays. So nawa ay lahat ay nakatanggap ng blessings, no, sa araw ng Pasko. Nawa ay lahat ay okay, no. So kahit walang pera lang, siguro may mga kababayan tayo na walang pera. Okay lang yan. Ang mahalaga ay masaya at pwede yun ha. Hindi yun siya katarantaduhan na sabihin nating masaya na walang pera. Pwede yun, no. Kasi hindi lahat na may pera ay masaya.
So sana yan na nga, unang-una is ano, world peace sana, no? Maging okay yung government natin sa Davao City. Ay sorry, sa Pilipinas pala, hindi pala sa Davao, gagi. So sana maging okay yung gobyerno natin sa Pilipinas, no? Tama na yung pangungurakot, grabe, mga congressman, mga senador. Talagang nakabad trip yung ano natin dito, ganapa. Tapos yun lang, world peace talaga, world peace. Tapos kasaganahan ng lahat, walang maiiwanan. Okay, so mayroon pa pala ano, pipick upin na pagkain ulit. So, yun lang. Sana ay nagustuhan nyo itong ano, munting handog natin na vlog for today's video. Thank you for watching. Ingat po kayo lahat and bye-bye. Alright.